Okay, let's go guys. Number 58. Okay. Number 58. This is a procedure that permits a jail prisoner to pursue his normal job during the week and return to the jail to serve his sentence during weekends or non-working hours. So, ibig sabihin, okay, from Monday to Friday or during the week, okay, sige. Yung preso, allowed dun sa labas, magtrabaho. Okay? Normal job. Pero tuwing weekend naman, balik po siya dun sa preso. Okay? Dun po siya mag-stay sa preso. Or kaya naman mga non-working hours, still, dun po siya dun sa preso mag-stay. Ang tawag po natin guys, sa procedure na yan, okay, ito po yung tinatawag nating delayed sentence. Okay, alpha po yan. Ang probation naman, ito po yung binibigay ng court po natin. Okay? Ito po yung binibigay ng court po natin in cases na hindi po siya lalagpas ng 6 years. Ang amnesty naman, also known as ito po yung pardon. Pero in the sense po na binibigay po natin siya sa mga political offender, no? Binibigay po siya ng president as pardons to group of people, particularly mga political offender. Also known as ang pardon po na binibigay po natin sa amnesty, group pardon o tinatawag natin blanket pardon kasi maramihan at kadalasan sa mga convicted po ng mga tinatawag po natin crimes against national security or kaya naman mga political offenders. At po yung amnesty po natin. Ang GCTA naman guys, ang pinaka-main concept po niyan, okay? Kung mabait ka, of course, babawasan namin yung bawat araw na isi-stay mo per month sa jail na yan. No? Yan po yung good conduct time allowance. Okay. Ito naman, number 59. Okay. A jail security includes the following except. Okay. A jail security includes the following except. Ibig sabihin, ang pagse-secure po daw, o yung mga tinatawag natin yung mga custodial forces, no? Yung pagse-secure ng jail, ano po ba ang kasali po dyan sa function po nila? Okay? Kasali po dyan, guys, of course, letter A. Frequent inspection of jail facilities. Kasali po yan sa jail security. Okay? Yung pag-maintain ng security ng ating mga jail facilities. No? Frequent inspection. Letter B. Yung pag-check or pag-sensor ng inmates, mails po natin, yung mga letters po nila, before po yan siya matatanggap ng ating emails, i-check muna yan ng ating custodial forces or yung ating mga jail security forces, isa-stamp po nila to verify kung wala pang mga something creepy message dyan or kaya naman mga bawal na messages po dyan na mababasa po or maibibigay po natin sa ating mga prisoners. No? Kasali po yung letter B. Letter C naman, of course, kasali po ito ang pagmamanman or ang 24 oras na pagsusupervise ng inmates po natin, kasali po yan siya sa jail security. Ang hindi po kasali dyan, kapatid, yung pagpokontrol ng ating mga firearms. Hindi po yan trabaho po ng ating jail security. Actually, dyan po yan sa bilong po sa ating mga property custodian po natin. No? Yung pag-maintain ng strict control of firearms. Yung armory, o trabaho po yan nila. Okay? So, ang sagot po natin, sa 59, that is delta. Okay, yan po yan. 60 naman. Okay? Ito po daw ay tumutulong or nakakatulong sa mga preso or kaya naman sa mga detainee para po sa pagsosolve o resolution ng kanilang problema. Okay? Meeting, hindi rin po meeting. Pag mag-meeting ka ba, nasosolve mo yung problema mo. Pagtatrabaho, hindi rin po sa related po sa pagsosolve ng ating problema. Recreation, basketball, paglalaro, pagigimik, nasosolve ba yung problema mo dyan? Hindi rin po. Okay? Para masolve natin yung problema, guys, ng mga preso, yung mga hinanaing po nila, yung mga saloobin po nila. Kaya nga, guys, sa ating prison facility, may mga counseling services po tayo para matulungan, guys, yung mga prisoners po natin na i-sort out or bigyang solusyon yung kanila mga pinagdadaanan, no? Resolution of his problems, that is counseling. Okay? Kasi guys,
Masyadong depressive po yan. Nakaka-depress, no? Pag nandun ka po sa kulungan, minsan ang iba nagsusuicide. Minsan yung iba nawawala na ng gana sa buhay kasi nga nakakulong. Kaya meron tayong counseling services. Ang sagot po natin dito guys, sa number 60, that would be Delta Counseling. Okay. Number 61, okay? Operations conducted by the BGMP wherein a prisoner may be checked at any time, his beddings niya, yung mga locker niya, yung personal belongings niya, pwede rin po yung buksan at anytime sa kanyang presensya, whenever possible. Ano po daw ang tawag sa operasyon na to? Okay? Matik na yan. That is Operation Greyhound. Okay. Yung Oplan Galugad naman, para saan yon? Sa Bucor, sa BGMP, Operation Greyhound. Okay, yan po yung tandaan po natin. Number 62. Pardon po daw. Okay. Ang pardon po natin cannot be extended to one of the following instances. Okay, kailan po ba daw natin? Hindi po natin pwede ibigay po yung pardon. Yung murder guys, pwede po yan sa papardon. Pwede bigyan ni President. Okay, sige. Bigyan natin yan ng conditional pardon. Yung murder, nag-commit ng murder. Yung brigandage, pwede rin. Even yung nag-commit ng rape, depende po yan sa grasya or sa awa ng ating Pangulo. Pwede po natin yun siyang bigyang pardon. Pero, hindi po kasali po dyan guys yung impeachment po natin. Pag na-impeach po yung isang opisyal, hindi po siya makakatanggap or makaka-avail ng pardon na mula po sa ating Pangulo. Impeachment. Ang sagot po natin sa number 62, that is Delta impeachment. Number 63, okay. A person who is detained for the violation of law or ordinances and has not been convicted. Ibig sabihin, hindi pa siya convicted, wala pang final judgment. Pero, nakadetain pa sa guys, do wala pang finality, pero temporarily, nakadetain po siya kasi alleged na siya po ay gumawa ng isang ordinance. So, ang kinocontemplate po natin dyan guys, ibig sabihin, temporary po siyang ilalagay po natin dyan habang wala pa siyang conviction kasi it's either may trial pa or kaya naman, iniimbestigahan po siya, no? Ang tawag pa lang natin sa kanya guys, to be specific po, siya po ay tinatawag nating detainee or detention prisoner. Ibig sabihin, pansamantala muna natin, ilalagay siya sa facility na yan. Itong provincial, municipal, at city prisoner naman, napaka-specific po niya. Okay? Kasi guys, hindi naman natin tinatanong po dito yung EDSA or araw or yung duration na saan siya magde-detain. Meaning, ang konteksto po na siya po ay nade-detain na wala pang final judgment. Detention prisoner. Okay. At to be specific, okay. Pag sinasabi natin municipal prisoner, ano po yan? From 1 day to, ano yan? 6 months na pagkakulong, municipal prisoner. Pag provincial prisoner naman, 6 months to 3 years. Okay. Pag provincial prisoner. Ang city prisoner po natin, pag dun ka po sa city nakakulong, it could be from 1 day to 3 years. Pag lalagpas na po ng 3 years, ang tawag na po natin dyan, under the Bucor Manual, ang pinaka-specific po talaga na tawag natin dyan, pag lumagpas na po ng 3 years, guys, ay priority po natin itong term na insular prisoner. Kasi ito po talaga yung nakasulat sa Bucor Manual po natin. Secondary na lang dyan, or synonymous na lang dyan, yung tinatawag natin national prisoner. Okay. Pag lagpas po ng 3 years. Ayan po yan. Pero ang sagot natin sa number 63, detention prisoner. Okay, ayan po yan. Number 64. The following are forms of executive clemency. Except, okay? Saan po ba dito guys ang hindi executive clemency? Yan ay, of course, that is o reform model. Ano ba yung executive clemency po natin? Pwedeng pardon. Okay? Pwedeng amnesty. Okay? Pwedeng Pwedeng reprieve. Okay? At pwedeng commutation of sentence. Pag sinasabi natin pardon, guys, it could be either absolute or conditional. Pag absolute, matik, lahat po
ng lahat po ng criminal liability mo, mawawala. Pero tandaan po guys, sa absolute pardon po, criminal liability, 100% extinguished. Pero, hindi pa rin dyan na-extinguish yung civil liability po natin. Say for example, gumawa ka ng krimen, tapos nabigyan ka ng absolute pardon. Of course, tanggalin natin yung criminal liability mo. Pero, may babayaran ka pa rin. May damages ka pa rin babayaran kasi hindi pa nawawala yung multa mo or yung mga civil liability mo. May babayaran ka pa rin. Yan po yan. Basta absolute pardon. Sa conditional pardon, before po natin mag-grant yung 100% na kalayaan mo, kinakailangan masunod mo muna yung condition dyan sa pardon mo. Ang amnesty naman, binibigay po natin to sa mga political offenders or sa mga grupo po ng mga tao with, tandaan, concurrence of the Congress. So, ibig sabihin, before po natin mabibigay ang executive clemency na amnesty, kinakailangan may agreement muna or meron munang concurrence coming from the Congress. Ang reprieve naman guys, o sinasabi nating reprieve, ibig sabihin, pansamantalang pagtitigil ng pagbabataw ng parusa na binibigay po ng Presidente ng Pilipinas. Say for example, bukas, bibitahin ka na. Or say for example, kinabukasan, makukulong ka na. Ang reprieve po guys, pansamantala muna natin ipapatigil yung pagpapa-execute ng sentence. Reprieve po yan. Ang commutation naman guys, ito yung pinagkaiba. Ang commutation of sentence po, yung pagpababa, meaning the decreasing or ilesen po natin yung gravity ng penalty. That is commutation of sentence. Lahat po yan siya guys. Under po yan siya ng executive clemency or PARC po yan siya. PARC. Ang hindi po kasali dyan, yung reform model po natin. Ang sagot po natin sa 64, that is Bravo. O, yan po yan. Number 65. Ang pardon po guys, ay na-exercise po natin to once the person is, already convicted. Okay? Pag na-convict ka na, saka pa lang natin masiserve or mabibigay po yung pardon po natin. O, yan po yan. Ito po yung pinagkaiba guys ng amnesty at ng pardon. Kasi yung pardon, kinakailangan ma-convict ka muna bago ka mabigyan ng pardon po natin. Ang yung amnesty naman guys, before, after, or during trial, pwede ka pong bigyan ng amnestia. Ayan po yung pinagkaiba nila sa pardon. Kasi yung pardon, kinakailangan, no? You must first have, You must first have this what we call conviction. Okay? Already convicted. Yan po yan. Number 65. Okay. Number 66. The idea that punishment, the idea that punishment will give the offender lesson by showing to others what would happen to them if they have committed the heinous crime. Ibig sabihin guys, ang konsepto po nito, deterrence. So check po yung deterrence po natin. Pero under deterrence guys, may mga specific components po yan siya. Or may mga iba't ibang kinds po tayo ng deterrence. Isa-isahin po natin. Okay? Tanggalin na po natin tong word or yung choice na deterrence kasi yung tinatanong po natin dito, specific po or specific po na kind ng deterrence. Isa-isahin po natin. Pag sinasabi nating structural deterrence, guys, ibig sabihin na pre-prevent po natin yung crime or na-deter po natin yung crime by the mere fact po na merong structure na nakahanda pag, say, for example, nag-violate ka ng crime. Say, for example, pag gumawa ka ng krimen, kasi alam mo na may sistemang nakahanda or may structure na nakahanda para mag-deal sa'yo, sakaling gumawa ka man ng krimen, na-deter ka, no? Napipigilan kang gumawa ng krimen kasi may structure na nakahanda. Say, for example, yung criminal justice system po natin, structure po yan siya na nakahanda kung sakaling mang may gumawa ng krimen. Because of that system, because of that structure, natatakot ka. Yan po yung structural deterrence kasi may structure. Ang specific deterrence naman guys, from the word itself is specific, meaning specific po siya sa criminal. By the mere fact po na naranasan na ng criminal yung masaklap na consequences
sa ginawa niyang krimen, malamang matatakot na po siyang gumawa ulit ng krimen kasi alam niya na ang pangit na karanasan pag gagawa po siya ng krimen. No? Yan po yung specific deterrence para po siya sa kriminal. Ang general deterrence naman guys, okay? From the word itself, general, ibig sabihin, ang tinutukoy po natin dito, the community or the persons or generally other persons. Ibig sabihin, pag nakita po ng buong madla, pag nakita po ng buong sambayanan na, uy, ganito pala yung kakahinatnan kung sakaling gagawa kami ng krimen, de iiwasan na lang namin. Yan po yung general deterrence. Para po siya sa madla. Para po siya sa people. Balikan po natin yung tanong. Punishment po daw na binibigay po natin sa offender, para bang pinapakita po natin para sa madla. What would happen to them? Para sa people, para sa madla. Anong mangyayari po sa kanila kung sakaling gagawin po nila yung heinous crime? Malamang sa malamang, madiditer po sila kasi nakita na nila or nalaman na nila yung consequence na nangyari po sa isang kriminal. Yan po ay general deterrence. Ito po yung sagot po natin sa number 66. General deterrence para sa madla, para sa people. O, yan po yan. Number 67. Para sa isang convicted offender. Okay? Ang probation is a form of, okay, guys, tandaan po natin, in the times or in the modern penology, X na po yung konsepto ng punishment. Kasi hindi naman po talaga natin pinaparusahan yung offender. Okay? Letter C, lalong-lalo na po na hindi po yan siya in the form of enjoyment. Ibig sabihin ba, pag nagka-probation ka, meaning benefits yan? Pag nagka-probation ka, ibig sabihin, privilege po ba yan? No, it is not an enjoyment. Binibigay po yan sa'yo, no? Letter D, hindi rin po yan sa incarceration. Kasi pag sinasabi po natin incarceration, ibig sabihin, ilalagay ka sa selda para hindi ka na ulit makagawa ng krimen. Incarceration. Okay, guys? Yung probation, hindi po yan sa incarceration. Actually, it is a form of treatment na binibigay sa'yo para hindi ka na gumawa ng krimen ulit. Kasi say for example, kaya natin binibigay yung probation, guys, kasi ang konsepto po niyan, mas matutulungan ka na magbago kung nandun ka sa labas kaysa nandun ka sa loob. Kasi pag nandun ka sa loob at imimix ka namin sa mga heinous criminal, mga masasamang tao, no mga taong talagang marumi yung utak, marumi yung isip, malamang sa malamang, mahahawa ka. Lalala lang yung sitwasyon mo. Kaya mas mainam na dun ka na lang sa community mag-serve as a form of treatment kasi mas nakakabuti na nandoon ka. Kaya binigyan ka ng probasyon. Okay? Ang sagot po natin sa number 67, that is bravo po yan, mga kapatid. Okay? Bravo. Number 69. Okay, ito naman. The head of the Bucor, the head of the Bureau of Correction, siya po yung tinatawag po natin, okay, director or director of prisons. Okay, director. Ayan po yan siya. Ito, wala na po ito. Obvious na po yan, director. Ito naman. Okay? It is a penalty. Okay? Wherein a convicted person shall not be permitted to enter the place designated in the sentence or within the radius specified therein specified, which shall not be more than 250 and not less than 25. Okay guys, ano po ba daw ang penalty na puto? Okay? Supposed to be, that is what you call, ano yan? Distiero. Kasi walang distiero po dito, wala po tayong sagot. Bravo, none of this. Okay, ang konsepto ng distiero guys, kinakailangan, huwag kang lalapit sa area na yan, specified rin, nang hindi po less than 25 kilometers at hindi rin naman lalagpas ng 250 kilometers. Yan po yung konsepto ng distiero po natin. Walang distiero. Ang sagot po natin, bravo. Okay, number 70. Number 71. The task of changing an offender's attitude
so that he or she may not commit another crime in the future. Ibig sabihin, babaguhin po natin yung attitude or babaguhin po natin yung kalooban ng isang tao po para in the future hindi na po siya gagawa ng isang krimen. Okay? Guys, iyan po ay konsepto ng, okay? Pag retribution, hindi po sa inline dyan. Kasi retribution, kinakailangan, kung ano yung ginawa mong krimen, same din ang consequence na mararanasan mo to bring about justice. Okay? Hindi po yan. Deterrence naman, ibig sabihin, hindi ka na ulit magko-commit ng crime kasi naranasan mo na yung penalty or yung consequences. Deterrence. Incapacitation, ilalagay ka sa selda para hindi ka na makapaminsala pa ng iba. Incapacitation. So, ang magiging sagot po natin dyan, rehab or rehabilitation. Babaguhin natin ang attitude mo para hindi ka na ulit gumawa ng krimen in the future, rehabilitation. Okay. Number 72. Okay, guys. Tandaan po ito. Number 72, ha? By enforcing disciplinary and punitive measures, the institution will change and extricate the offender's criminal behavior. So, kung i-breakdown po natin, sa pamamagitan po ng paggamit ng disiplina at mga istriktong measures, babaguhin po natin or tatanggalin po natin ang masamang ugali or yung criminal behavior ng isang tao. Guys, dalawa lang po yung posibleng maging sagot po natin dyan. Deterrence, alam na natin to. Redress, wala na po tayong redress. Between reformation and rehabilitation, what do you think is the answer to that? Reformation? Okay. Ganito po yan. Guys, ganito po yung specific na pinagkakaiba ng rehabilitation at reformation. Sa reformation po guys, tandaan, gumagamit po tayo ng disiplina at punitive measures or lahat po ng proseso po sa pagdidisiplina po sa isang tao for the purpose of tanggalin po natin, baguhin po natin yung specific na criminal behavior. Ibig sabihin, babaguhin po natin yung pangit na ugali mo na sa po yung nagiging rason kung bakit gumagawa ka ng krimen. Criminal behavior reformation. Sa rehabilitation naman guys, ganito po yun. Sa rehabilitation guys, gagawa po tayo ng samot. Wait lang. Wait lang, wait lang. May tumawag. Wala po. Yes po. Okay po. Thank you po. Babalikan ko lang po. Sige po. Okay. Okay, ano yan? Sa rehabilitation, guys, yung isang prisoner dyan, nag-undergo po siya ng samot-saring process. Education, counseling, livelihood, training program, lahat po yan siya, guys, para mabago po yung buong buhay ng isang tao. In the sense po, na pag once nakalabas na po siya dyan sa isang institusyon na yan, siya po yung maging isang productive member of the community. So basically guys, kung i-breakdown po natin sa rehabilitation po, ang binabago dyan, hindi lamang yung criminal behavior ng isang prisoner, bagkus yung buong buhay niya po, yung overall outlook niya sa buhay, para kung sakali man na lumabas na dyan siya sa preso na yan, ibig sabihin siya po ay maging isang pakinabang na miyembro ng komunidad. That is rehabilitation. Yan po yan. Balikan po natin sa reformation, disiplina, punitive measures para tanggalin yung pangit na ugali. Reformation yan. Tanggalin yung criminal behavior. Ang rehabilitation, undergo po tayo ng samot-saring proseso para baguhin yung buhay. Hindi lang yung criminal behavior, kundi yung buong buhay ng isang tao para po siya ay maging isang produktibong miyembro ng komunidad kung sakali mang makalabas na siya dyan sa kulungan na yan. Yan po yung konsepto ng rehabilitasyon. Ang sagot po natin guys, sa number 72, that would be, okay, reformation. Yan po yan. Okay. Sa ating 73 naman, basahin po natin.
The process of exposing the offenders. I-train po natin, counseling, education, vocational, livelihood, religious formation, for the purpose of improving, mas baguhin yung overall well-being at outlook ng buhay ng isang criminal offender. So guys, yan na po yung tinatawag po nating rehabilitasyon. Buong buhay babaguhin, no? Undergo ng iba't ibang programa, no, to improve the overall well-being and outlook of the criminal offender, that is Delta Rehabilitation. Ayan po yan. Number 74. Ito po ay nag-exercise ng control over. Huwag po agad sumagot. Kasi ang tinatanong po dyan, provincial jail. Ang nagko-control po guys ng provincial jails po natin ay yung tinatawag po natin provincial government. Okay. Ang BGMP naman po guys, sila po yung nagko-control sa mga tinatawag po nating city, district, and municipal jail. Ibig sabihin, pag say for example, Davao City. Okay? Since city po yung Davao, ang mag-handle po ng jail po nila, that is yung BGMP. Pero pag once naman, probinsya, okay? Pag province po, ang mag-handle po ng jail ng province, yung mismong gobyerno po nila, provincial government. Sila po yung nag-handle ng provincial jail. Ang Bureau of Corrections naman, sila po yung nag-handle ng 7 prisons and penal farms ng buong Pilipinas. Okay? Ang PPA, okay, alam na natin to, sila po yung nag-task to supervise or to monitor individuals under parole, probation, or, trabaho po yan siya ng Parole and Probation Administration. Ang sagot po natin sa number 74, that is Alpha, BGMP. Okay, yan po yan. Number 75. The New Bilibid Prison, the Correctional Institution for Women, the Iwahig Prison and Penal Farm, and Sablayan Prison and Penal Farm are all under this agency. Okay guys, ang tinatanong po, hindi po departamento, kundi ahensya po ng gobyerno. So guys, anong sagot po natin dyan? That is, okay, under po siya ng ahensya ng Bureau of Corrections Agency po. Hindi po tinatanong dyan, department. Kasi pag department, of course, no, lahat po yan sila, under po yan ng DOJ kasi department. Pero yung tinatanong, ahensya po, agency. That is Bureau of Corrections. O yan, mga New Bilibid Prison, CIW, Iwahig, under po yan siya ng Bucor. Number 76. Ito po ay isang ahensya. Attached po siya or kasali po siya sa ating DOJ, no? Na nagbibigay po siya ng less costly alternative to imprisonment of offenders who are likely to respond to individualized community-based treatment program. Ibig sabihin, mas nagbibigay po siya ng mas mura, mas efficient, at less costly alternative kaysa sa pagpapakulong. Okay guys? Yan po ang tinatawag natin, okay? Hindi BGMP, hindi rin Bureau of Corrections, hindi rin provincial government. Kasi lahat po yan sila guys, ano po yan siya? Institutional. O ibig sabihin may imprisonment. So sa nabanggit po dyan, ang hindi lang po, no? Ang ahensya lamang po na nag-manage or nagsusupervise, no? Ng lahat po ng alternative to imprisonment, no? Mga methods na alternative to imprisonment, yan po yung PPA po natin or Parole and Probation Administration. Ang sagot po natin sa number 76, that is Delta. Okay. Number 77. Ito. Ang mga prisoner po daw whose sentence are from 1 day to 6 months. Okay. Sino po ba daw sila? Okay, basic na basic. Yan po ang tinatawag natin municipal prisoner. Bonus question. Okay, yan po yan. Number 78. Ito po yung tinatawag po natin alternative po siya sa incarcerasyon. Ibig sabihin, alternative po siya sa pagpapakulong na binibigay lamang po to siya
After yung isang convicted person, nag-serve na po siya ng part of his sentence and is allowed to complete a sentence at large, subject to restriction and supervision. Okay. Dalawa lang po yung posibleng pwede po nating pagkalituhan po dyan. Tanggalin na po natin yung work release at halfway houses. Kasi yung halfway houses naman guys, ito po yung bahay or yung lugar na kung saan, pag once malapit ka ng lumaya, kasi for example, within 1 month, lalaya ka na. Before ka namin i-release sa community, dyan ka muna sa halfway house para po ma-prepare ka or ma-orient ka sa kung ano na ba yung buhay sa labas. Halfway house po yan. Okay. Between probation and parole. Unahin po natin yung probation. Ang probation po guys, binibigay po yan siya sa ating individual or sa ating convicted offender before po siya magsiserve ng kanyang sentence. Ibig sabihin, yung probation po, yung personnel po dyan, or yung convicted po dyan, hindi pa siya nagsiserve ng kanyang sentence. Kasi maghihintay pa tayo ng 15 days for the approval of probation. Meaning, hindi pa siya nakakulong. Ang tinatanong natin dito guys, binibigay na po ito guys sa isang tao o sa isang convicted na nakapag-serve na siya, meaning nakulong na siya to serve a part of his sentence. Guys, konsepto po yan siya ng tinatawag po natin parole. Kasi sa parole guys, before ka bibigyan ng parole, kinakailangan makapag-serve ka muna ng at least minimum po. Ma-serve mo muna yung minimum ng sentence mo. Minimum of your sentence. Pag na-serve mo na yung minimum ng sentence mo, and then, that's the time na pwede ka na pong maging eligible for parole. Okay? Yan po yung konsepto ng parole. Hindi po probation ang sagot po natin dito. Number 78, Charlie, parole. Serve part of his sentence or ma-serve mo muna yung minimum ng sentence mo. Tapos, pag nabigyan ka ng parole, doon mo na tatapusin or ipagpapatuloy yung sentensya mo sa labas. Yan po yung parole. Okay, yan po yan. Number 79. A correctional institution that has the authority to detain convicted offenders for longer or extended period of time, including those who are awaiting their death sentence. Ibig sabihin, isa po siyang correctional institution na meron po siyang authority na kulungin or i-detain po yung keyword. Pag convicted na po, ibig sabihin, meron ng final judgment, tapos na po yung trial, na sentensyahan na, nahatulan na, ganap na po siyang convicted offender. Saan ba natin ilalagay yung convicted offender? Sa ating tinatawag na mga prison facility. Hindi na po sa jail facility, guys. Kasi sa jail facilities, kadalasan pong nilalagay po natin dyan, yung mga undergoing trial. Yung lock-up facility naman, guys. Ito po yung makikita po natin sa ating mga police station. Wala pa rin pong conviction dyan kasi kadalasan, yung nilalagay po natin dyan sa police station, iniimbestigahan pa lamang lock-up facility. Ang detention facility naman, same lang po sila ng konsepto ng jail facility na kung saan yung nilalagay lang po natin dyan, yung undergoing pa ng trial or wala pang judgment of conviction. Kaya, ang magiging sagot po natin dito, prison facility kasi convicted offender na. Dito na po natin yan siya ilalagay for longer or extended period of time. Prison facility. Okay. Number 80 naman. This theory in criminology states that people are totally responsible for their behaviors and the stress is more upon the effect of their felonious act than upon the criminal. Okay? Ano po sa tingin niyo yung sagot natin dyan? Ibig sabihin daw po na talagang yung offender sa po talaga ang responsable kung kaya po niya ginawa po yung krimen. Ibig sabihin, wala po siyang sakit sa utak, hindi po siya baliw, hindi po siya abnormal, bagkus ginamit niya po talaga yung kanyang pagpipili sa paggawa ng kanyang krimen. So basically, that is what we call classical theory. Okay guys, ito rin po ang isang palatandaan ng classical theory. Ang classical theory po, ang focus po natin, not the offender, not the criminal, but yung mismong
act or the criminal act or yung mismong kilos. Yun po yung focus natin, the criminal act. Kasi guys, pag yung focus po natin, yung mismong criminal na, yan na po yung konsepto ng positivism or ng Italian school. Ang focus po ng positivism, yung mismong criminal. Okay, yan po yun. Pag ang focus po natin, criminal act, classical theory po yan siya. Okay? Kaya ang sagot po natin, sa number 80, that is delta, classical theory. O, yan po yan. Number 81, okay? The Parole and Probation Administration administer the what or the blank correctional program. Okay, patik na yan. Ang PPA, of course, nandun sa labas, alternative ng pagkakakulong, tanggalin na po natin ng institutional, integrated, lalong-lalo na ang tradisyonal, kasi ang tradisyonal, pagpapakulong din po yan. Okay? Ang sagot po natin, Charlie, community-based. Okay. O, last 20 questions na lang. Para po, makapag-break na po tayo. Okay, number 82. The Supreme Court automatically review the cases of criminal convicted and meted out the penalty of. Oh, yan, ito po yan. Guys, pag once po ang pinataw na parusa is death penalty, hindi na po natin yan kailangan iapila sa korte. Lalong-lalo na sa Supreme Court kasi guys, pag death penalty po yung hinataw na parusa, matik na yan, i-review po yan ng Supreme Court ng Pilipinas. Kaya ang sagot po natin sa number 82, that is death. Okay? Yan po yan. Pag death po yung penalty, okay? Automatic na po yan siya guys, i-review or para bang i-recheck ng ating Supreme Court. Okay. Automatic po yan siya guys, na i-review ng Supreme Court pag death po yung parusa na pinataw sa ating convicted offender. O, yan po yan. Ito naman, Ernesto de San Juan, hopeful that he will be proven innocent given the weakness of evidence filed against him by the prosecutor. Ano po ba? Or ano po ang pinaka-related natin dyan? Especially kung saan po natin ilalagay si Ernesto de San Juan. Ano po ang sagot po natin dyan? That is, okay, no, hopeful pa lang siya na mapapatunayan siyang inosente. So, ibig sabihin, kung i-analyze po natin, ibig sabihin, wala pa palang conviction. Kasi naghihintay pa lang siya na siya po ay maging inosente, meaning wala pang final judgment. Pag wala pang final judgment or undergoing pa yung trial, saan ba natin ilalagay yung ating mga offender? Sa jail. So, ang sagot po natin sa number 83, that is jail. Okay, yan po yan. Bravo. Number 84. Upon arrival, okay, before admission, an inmate is given a shakedown. Okay? Pagkadating po, ang inmate po natin sa preso, magkakanak po tayo ng shakedown sa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng shakedown? Okay? Ang shakedown po ba daw, guys? Identification by fingerprinting or photographing? No. Di po yan sa shakedown. Ang shakedown po ba daw, yung pag-check, no, is commitment papers are delivered to the clerk? Shakedown ba yan siya? Yung pag-verify ng documents? No. Shakedown po ba daw, yung issuance of billeting materials? Lalong-lalo nang hindi. Kasi guys, yung shakedown po natin, guys, before po natin i-admit ng isang convicted offender, i-check po muna natin siya kung may presence ba po siya ng contraband sa kanyang katawan. Yung kanyang puwet, okay? Yung kanyang puwet niya, sige. I-ano natin, gaganon talaga natin yung kamay natin. Pag babae naman, okay, alam na natin yan. Basta babae mag-conduct, okay? I-check natin lahat ng butas ng babae. Pag may contraband, pag lalaki, okay, lahat ng butas ng lalaki. I-check natin, yan po yung shakedown for the presence of contraband. Okay, ang sagot po natin dito, alpha. Okay, examination for contraband. Yan. Number 84, alpha. 85. The Supreme Court or lower court, pwede po daw sila or may authority po mag-release ng isang inmate in cases of, okay, ano po yan? Kailan lang po ba daw nagkakaroon ng authority ang ating Supreme Court or kaya naman ang ating lower court na mag-release
ng ating inmate. Okay. Guys, pag nakatakas po ba ang ating inmate, matik, i-release na lang natin kasi nakatakas? No, hindi po yan sa kasama. Pag once naman, sinabi ng director, okay, sinabi ng prison director po natin, okay, patakasin nyo na yan. Pag sinabi ba niya, matik, papatakasin agad ng korte, i-release agad ng korte kasi sinabi ng director? No, hindi pa rin. Okay. Pag once sinabi ng presidente ng Pilipinas, oy, kaibigan ko yan, patakasin mo yan, matik ba na sunod-sunuran yung Supreme Court or yung korte? Still no. Wala po silang authority na magpatakas po dyan or mag-release po ng inmate. Pero, pag once po, mayroon po tayong acquittal. O, ibig sabihin, napatunayan po natin na walang sala po yung offender po natin na acquit. Or kaya naman hindi sapat yung ebidensya na acquit. Or kaya naman, bigyan natin ng bail yung ating offender para pansamantala po siyang i-release sa ating selda. Then that's the only time na may authority po yung Supreme Court or yung lower court po natin na mag-utos na yung taong yan, kinakailangan i-release muna natin. So ang sagot po natin sa number 85, that is alpha, acquittal or grant of bail. Number 86, which of the following theories assumes that people are law-abiding, but under great pressure, they will resort to crime and that the disparity, okay, ito na yung keyword natin, may problema po daw between the goals and the means provided. At ito po yung nagpre-pressure sa isang tao kung kaya po siya nakagagawa ng isang krimen. Mga kapatid, iyan po ang konsepto ng tinatawag po nating strain theory. Na ibig sabihin, say for example, gusto mo talagang maging isang pulis. Or kaya naman, gusto mo talagang may isang sundalo. Kaya ngayon, lahat ginawa mo, nag-top ka sa board exam, magna cum laude ka sa college, nag-push up ka, nag-jogging ka, batak na batak yung katawan mo. Kaso ngayon, ginawa mo naman lahat ng tama. Kaso ngayon, hindi ka natanggap kasi wala kang, starts with letter B. Baker, okay? At dahil po doon, galit na galit ka. Kaya ang ginawa mo na lang, kasi pangarap mo magbitbit ng armas kaso ngayon hindi mo kayang maging pulis kasi wala kang backer. Ang ginawa mo na lang, naging terorista ka na lang, okay? Para parang same pa rin, nakakahawak ng baril. Yan po yun. No? Yan po yung konsepto ng strain theory. May disparity between the goals and the means used by the individual. Strain theory po yan. Ang sagot po natin dito sa number 86, that is alpha strain theory. Okay. Number 87, ang grupo pong ito, consist po siya ng mga tinatawag po natin, chronic troublemakers. Hence, hindi po sila pinapayagan po na mag-work outside the institution. Ibig sabihin, nandyan lang po yan sila sa loob kasi mga chronic troublemakers, chronic troublemakers. Kaya minaman-manan, dyan lang po sila magtrabaho sa loob. Guys, hindi po yan sila minimum kasi yung minimum security, actually, hindi na yan binabantayan Sa labas yan, pinagpapa-farm po natin, nandun sa sakahan, nagbubugwan, kahit wala ng supervision, goods na yan kasi minimum. Okay? Hindi po itong sagot. At lalong na, hindi yung letter C at hindi yung letter D. Guys, sila po yung mga tinatawag po natin, chronic troublemakers na hindi po natin pinapayagan magtrabaho sa labas. Sila po yung maximum security prisoners. Okay, yan po yan. Okay. Number 88. Okay, sige nga. Try natin kung kaya ba. Si Leris po daw ay isang brutal at isang walang kaawa-awang murderer na saan siya po ay naka-confine sa isang selda, constraining him to indulge in his maniacal impulsiveness. Ano po ang konsepto na related po under number 88? Na si Leris, isang barumbado, brutal, walang kaawa-awang murderer, na siya po ay nilagay po natin sa isang selda para po ma-constrain po natin siya na mag-indulge sa kanyang mga maniacal, horrific, horrendous impulsiveness na pagpatay. Ano po yan? Yung konsepto natin dyan. Yan po ay
Very good. Incapacitation. Okay. Linalagay po natin siya sa selda para po hindi po siya mag-indulge or makapaminsala pa sa iba. Incapacitation. Okay, yan po yan. Number 88. Number 89. It refers to a modern justification for punishment, which concludes that society will be best protected if criminal offenders are rehabilitated. Ibig sabihin daw, mas nabibigyan po daw natin ng proteksyon ng ating mamamayan, ang ating community. Pag yung ating mga criminal offender, hindi po natin pinapanisan, tinutorture, pinapahirapan, bagko sa atin po silang rini-rehabilitate. Ano po ang justification na tinatawag po natin dyan? That is what we call, saan ang pinakamalapit dyan? That is, okay. Okay, nalilito po kayo. Okay, guys. Balikan po natin yung tanong. Justification po siya, guys, ng punishment po natin na kung saan, tama naman. Okay? Tama naman. Mabigyan po natin ng proteksyon ang ating komunidad. Check. Pero ang tinatanong, sa anong paraan? That is, rehabilitation. Yung rehabilitation po, guys, yung criminal offenders, i-rehabilitate po natin to protect the community. Diyan po, pasok, guys, ang tinatawag po natin konsepto ng instead na i-punish, instead na i-torture, para mas maproteksyonan po natin yung community, okay, i-re-reform natin, babaguhin po natin ang ugali ng ating offender. So, ang sagot po natin dito, reformation. Kasi, sa pamamagitan ng reformation or pagbabago ng ugali ng isang offender, mas nabibigyan po natin ng karampatang proteksyon ang ating mamamayanan. Okay? Ang sagot po natin dito, that is Delta. Reformation. O, yan po yan. Okay. Number 90. Ang sagot natin sa number 89, Delta. Okay. Number 90. Okay. Ito naman, basic lang. Analysis lang, analysis. Ano po ba daw ang kinakailangan gawin natin kay Edgar? Kasi si Edgar po ay nagkasakit. Tapos, talagang malubha po ang kanyang lagnat at influenza habang siya po ay nakakulong sa Camp Bukang Liwayway. Okay. Ano po ba daw ang gagawin natin kay Edgar? Una, tayo po ba ay mananahimik na lang at ipagdarasal na lang po natin ang kanyang kalusugan? Okay? Hindi po. Pangalawa, i-request natin yung prison guard na humingi ng tulong sa mga NGO. Napaka-impractical. Hindi rin po. Okay? Letter C. Okay? Kasi nagkatakit si Edgar, sumulat po tayo sa kanyang magandang asawa na bigyan po siya ng gamot, no? From the prison clinic. Napakabobo naman po. Huwag po. Okay? Ang sagot po natin dito, guys, that is letter D. Okay? Kung ikaw po yung jail guard, tapos nalaman mo na si Edgar po ang nagkasakit, ang gagawin mo ngayon, tulungan mo siya na ma-secure niya ang kanyang karapatan na magkaroon ng medical attention sa loob ng preso. Help him secure his right for medical attention from prison. Okay? Ang sagot mo natin dito sa number 90, Delta. Okay. Sige. Last 9 questions to finish the morning session. Okay. Number 91. Okay. The jail warden shall disapprove the request of an inmate to view the remains of a deceased relative or not favorably endorse a similar request of offender to appropriate court of government agency in any of the following cases. Pero tandaan niyo pong word na except. So ang tinatanong po daw, hindi po daw papayagan po ng ating jail warden na yung prisoner, pahintulutan po natin na i-view yung kanyang mga deceased relatives. For these following reasons, hindi po natin siya papayagan. Pero, except, ibig sabihin, hahanapin po natin yung rason na papayagan siya. Nagigets? O, yan po yan. Hanapin po natin yung positive reasons na papayagan siya among all these negative reasons na hindi po siya papayagan. Okay? Sige. Isa-isahin po natin. Alpha. The deceased relative is lying in state
in a place that is free. Lagpas po daw beyond 30-kilometer radius from the place of confinement of the prisoner, or in any case where prisoner cannot return to said place during the daylight hours. Okay guys, ganito po yan. Papayagan po natin na yung prisoner po natin, mabisita niya po yung kanyang deceased relatives pag once, yung lugar po or yung kanyang place na pupuntahan niya within 30-kilometer radius lang. At kung sakali mang lumagpas po ng 30-kilometer radius, pag once po, say for example, lumagpas ng 30-kilometer radius, pero pag kaya namang bumalik ng ating prisoner sa loob ng daylight hours, so pwede pa rin. Okay? Pero kaso guys, sa letter A, ang sinulat po dyan, lagpas ng 30 kilometers, so hindi na. At sinabi din dyan, yung prisoner, hindi po siya makakabalik. Okay, so hindi na. Okay, hindi na siya papayagan. So wala na po itong alpha. Hanapin po natin yung rason na papayagan po yung offender po natin o yung prisoner po natin. Hindi naman. Okay. Ang detainee po natin, may record na po siya ng 2 or higit pang pending criminal cases. Okay guys? Isa rin po ito sa mga pinagbabawal po natin sa ating mga detainee. Kasi marami po siyang pending na kaso. Baka mamaya tumakas yan para hindi po niya harapin yung kanyang mga pending kaso. So, red flag po ito, hindi po ito kasali. Letter C naman, lalong-lalo na. Yung detainee po natin, may record na tumakas po siya. Pagkakatiwalaan pa ba natin? Malamang sa malamang hindi na. Kasali po itong letter C guys. Sa mga bagay na hindi po natin pagpapaintulutan, yung detainee po natin na makabisita sa kanyang relative. So, ang sagot po natin dito, sa ating number 91 mga kapatid, that is delta. None. Okay? None po yung sagot po natin dyan. Number 92. Ito po daw ay ini-issue po ng korte po natin, specific na po, korte. Okay? To a correctional facility indicating, no, ito po yung basehan for the confinement of a prisoner na po, hindi na po detainee. Okay? So, ang kino-contemplate natin dyan, pag prisoner na po, ibig sabihin meron ng final conviction or final judgment. Okay? Binibigay ng korte bilang basihan na kung saan yung taong yan na may final judgment na or tinatawag natin prisoner, ilalagay na po natin siya for confinement. Yan po ang tinatawag po natin, same pa rin, mitimus. Okay, yan po yan. Prisoner, may final order na, binibigay ng court, basis for confinement, mitimus. O, yan po yan. Number 93, basic memorization. The early Roman place of confinement, which was built under, key concept natin, sa sewer system or sa ilalim po ng Roma in 64 BC. Ito po ay tinatawag po natin Mamertine Prison. Okay? Delta. Yan po yan. Number 94 naman po. Ito po. The Auburn prison system differs from the Pennsylvania. Okay. Ano po ba daw yung differentiation ng Auburn at ng Pennsylvania system? Isa-isahin po natin at hanapin po natin yung pinakakompletong sagot. Okay. Letter A. Ang Auburn system po daw was an early prison system requiring, okay, inmate silence, individual cells, and inmate labor in those cells, both during the day and night. Ibig sabihin, pag Auburn po ba daw, kinakailangan na doon lang po daw sa selda yung inmate po natin, day and night. Tama po ba to? No, that is Pennsylvania po yan, hindi po yan Auburn system. Letter B. Ang Pennsylvania system po, persons work during the day. O mali na, kasi Auburn system to. Kasi sa Pennsylvania, araw-gabi, nandun ka po sa selda, tahimik, nagbabasa ng Biblia, nagre-reflect kung paano ba, no, paano ka ba namuhay, okay? Kasi makasalanan ka, Pennsylvania system po yon. Sa Auburn system, umaga, trabaho, gabi, selda. Okay. Letter C. Auburn system, persons work during the day in groups and were kept in solitary confinement at night. Tama po ba? Tama, mali? Tama naman yung letter C.
Pero ang hinahanap po natin yung tanong guys, yung sagot, yung pinakakompleto na talaga pong na-differentiate niya yung pinagkaiba ng dalawa. Okay, subukan natin yung letter D. In Auburn system, persons work during the day in groups and were kept in solitary confinement at night with enforced silence at all times. Check yung first statement. Pangalawang statement, while Pennsylvania system was an early prison system requiring inmates silence, individual cells, and inmate labor in those cells both during day and night. So yung letter D po guys, mas kompleto po siya kasi mas naipakita po natin yung diferensya ng dalawang sistema. Ang letter C, kulang po kasi Auburn system lang yung kanyang dinifferentiate. No? Letter D po yung sagot po natin dito guys kasi linarawan niya po in specific yung pinagkakaiba ng dalawang sistema. Number 94, that would be delta. Ayan po yan. Number 95, the so-called prison without bars are referred to. Okay? Mga preso po daw na wala po siyang bars, walang pader, walang selda. Matik po yan. Ito po ay tumutukoy natin sa hindi probation, hindi rin newly limit prison, at lalong-lalo na hindi provincial jail kasi ito po ay yung mga tinatawag natin penal colonies na kung saan yung mga colonies or yung mga pinakamababait na uri ng mga prisoner ay dito po natin ilalagay na hindi na po natin kinakailangan kulungin sa selda kasi po sila po ay mapagkakatiwalaan. Penal colonies. Okay. Ito naman. Moral and spiritual personnel to inmate ratio. Okay, ano po yan? That is, ibig sabihin, isang pare ay equivalent po yan siya sa 240 na mga inmates. Okay. So, ang sagot po natin dito, Charlie. Okay. Moral and spiritual personnel to inmate ratio. Ayan po yan. Itong 1 to 20 naman, guys, ito po yung para po sa ating sports program. Okay. Ayan po yan. 97. The BGMP officers and staff are guided. Okay. I-analyze po natin to. The BGMP officers at staff po ng BGMP po natin, sila po ay guided ng following core values, which among refers to the strong sense of dedication to the ideals of the organization and to the public that serves. Ibig sabihin, tayo po ay mayroong malakas na dedikasyon, attachment, or commitment sa ideals ng organization po natin at pagbibigay ng serbisyo publiko. Iyan po ay tumutukoy guys sa commitment ng mga BGMP officers na kung saan tayo po talaga ay dedicated, attached, naniniwala, sumusunod, buong pusong naniniwala sa ideals ng organisasyon at buong puso pong nagseserbisyo sa publiko. We are committed to public service. That is alpha commitment. O, yan po yan. Number 97. Number 98. Okay. Which among is a minor offense. Okay. Ano po ba daw dito? Ang kino-consider po natin minor offense. Okay, guys? Ang sagot po natin dito, kung sinasabi po natin minor offense, ay hindi po delta. Okay? Hindi rin po Charlie, swearing, cursing, or using profane. Okay? Lalong-lalo na hindi rin po bravo. Kasi ang sagot po natin dito, guys, pag nagbibenta ka, or nagbabarter ka sa mga kapwa mo inmate ng mga bagay na hindi naman classified as contraband, minor offense lamang po yan. Okay? Ang sagot po natin sa number 98, alpha po yan. Okay. Anyway, alam ko po na na-discuss na po ito sa inyo. Kaya hindi na po natin kailangan masyadong diinan pag simple lang po yung tanungan. Okay? Para mabilisan po tayo. Number 99. Those who require increased security based on, okay, ito po yung keyword po natin kasi po guys, intense po yung media. Ibig sabihin, nakatutok po yung media po natin sa kanila.
increased media coverage, or public concerns as a result of their offense, such as but not limited to those who have been involved in highly controversial or sensationalized crime. Ibig sabihin, nakagawa po sila ng krimen guys na talagang pinapansin or sensitive po talaga yung media, yung publiko. Kaya naman, minamanmanan po talaga sila ng mga ng media or ng publiko. Say for example, pag may trial, agad binabalita. Okay? Parang ganon. Ano po ang tawag natin guys sa mga inmates na to? Kasi minamanmanan po sila, sikat po sila, high, okay, mga sensationalized crime or kaya naman intense media coverage. Say for example, mga artista or mga prominenteng individual na nakagawa ng mga sensationalized cases. Guys, ang sagot po natin dito sa number 99 ay wala po dyan sa apat. Kasi sila po yung mga tinatawag po natin high profile inmates. Okay? Walang high risk. Hindi po to high risk. Hindi rin HBT. Okay, ang HBT, ito po yung number 100. Ang high risk, ito po yung mga chronic troublemakers or yung mga highly dangerous individuals na mas mataas po yung tsansa na sila po yung makakatakas or mamiminsala sa ating preso. Ang high value target naman, malalaman po natin yan sa number 100. Ang security threat group naman guys, ito po yung mga miyembro ng gang, miyembro ng frat, miyembro ng organisasyon na maaaring because of their membership to an organization or to a gang, maaari pong sila i-rescue or maaari pong magkaroon ng pagre-rescue po sa kanila. Kaya po, kinakailangan bantayan at manmanan po natin sila kasi po sila ay security threat group. Kasi walang high profile, ang sagot po natin dito, that is Delta none. Last number, 100. I-target either a resource or a person who may either be an enemy combatant, high-ranking officials, civilian in danger, okay? Typically, okay, meron po silang nalalaman na critical intelligence data or authority marked as an objective for a mission and which a commander requires for the successful completion of the same. Ibig sabihin, sila po yung nagkakaroon ng sensitibong information or meron po silang nalalaman na kinakailangan po nating i-extract. Guys, sila po yung mga tinatawag nating HBT or mga tinatawag po nating high value target. Kasi nagko-contain po sila ng valuable or critical intelligence. HBT. Ang sagot po natin sa 100, bravo! High value target, HBT. At yun lang po, mag-lunch muna tayo kasi nagugutom na po tayo. Okay, sige po. Ipagpatuloy natin mamaya yung non-insti at ang ating, yung last subject po natin, therapeutic.